yan? Oh my God! Grabe, ang bigat na. Grabe, hindi na mabawasan yung ano ko. Oh, para sa inyo, sulit ba talaga ang art school? Yung totoo ba? That's not. May mga pagkakataon ba na nanghihinayang kayo sa pagpasok sa art school? And ano ba yung mga karanasan and experiences nyo as an art student sa Pilipinas? Hi, I'm Kat, second year graphic designer, the baddest bee, best in the town. Hi, I'm Hyacinth, your local Bella Hadid. Period! Find my waist. Pwede nyo akong tawagin as Haya, second year graphic designer. And hi, I'm Marga, ang favorite artist ng favorite artist mo! Yeah! Yay! At ako ay first year graphic designer. Slay! Cunt. So, magandang araw sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng Gigi Medet Podcast. Yay! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa karanasan ng mga art students sa Pilipinas. Kung sulit ba talaga ang art school? Ano-ano ang mga danas o hamon ng pagiging art student? Pero bago yon, Marga and Haya, kamusta naman kayo? Okay lang naman, Kat. Pero hindi. Kasi sobrang stress sa finals week. Alam mo yun, ang daming case study, tapos drawing plates, yung mga designs na. Exactly. Tapos yung deadlines pa, oh my God, 2 weeks na lang. Yung Paano yung to-do bigat? list ko. Mga 20 kilograms siguro. Okay. Na-measure pa. Pero gets ko yun, super bigat nga since finals week, 2 weeks na lang yung ano natin, natitirang weeks for this term. Pero I feel like maraming nakikinig sa ating mga aspiring creatives na gusto din makita kung ano ba yung buhay ng isang art student. So, gusto kong itanong, Haya and Marga, ano ba talaga yung pakiramdam ng pagiging art student? Sobrang saya niya kasi like yung mga works, like bilang artist. As an artist, saka challenging siya, saka rewarding din, gano'n. Agree ako dyan. Kasi for me naman, nakakapagod siya sobra at overwhelming siya talaga. Like, nakaka-breakdown siya. Pero nakaka-inspire pa rin kasi ang daming like great artists dito sa school ko. Totoo yan. Like you guys. Aww. Sa podcast na ito, tatalakayin at palalalimin pa natin ang iba't ibang personal na karanasan ng iba't ibang estudyante. Maya-maya lang, sasagutin namin ang mga tanong ninyo! Woo! Okay. So tara na, upo na. Mag-relax. At simulan na natin! Game na ba kayo? Yay! Sa podcast na ito, tatalakayin natin ang general na karanasan ng mga estudyante sa paaralan ng sining. So, kayo ba guys? Kailan ba kayo nagsimula ng art career, Haya and Marga? O kailan nyo nalaman na gusto nyo talagang pumasok sa, alam nyo yun, sa paaralan ng sining? Ikaw muna, Kat. Ako? Yeah. Sige. Ako kasi, nagsimula ako ng art career like during pandemic, I think, 2021. Kumukuha ako ng iba't ibang commissions para tulungan yung mama ko for financial. I do charcoal paintings for 2 years, I think, and then saka ako nag-transition ng digital art nung 2022 or 2023. And then yun, pumasok ako sa art school to pursue my art career. Kayo ba? Kayo ba, Haya? Ako talaga, naging alagad ako ng sining. Alagad? Yeah. Alam mo, kasi bata pa, tas mas yung creative side ko. Kasi nga, sabi nila bading daw. Shout out sa mga bading. Pero, alam mo yun. Pero in terms of professional career, same din kay Kat, na nung pandemic talaga, like, doon ko naisipan na pumasok talaga, like, i-pursue yung art career ko. Doon ako nag-start din ng mga commissions online, ganun.
Tsaka naisip ko din na pag pupunta ako ng college, since mahirap nga daw siya, sinasabi sa akin palagi. Kung mahirapan man ako, dun ako sa gusto kong career, diba? Tama. So, sa akin naman, actually, ever since bata pa ako, like grade 4, lagi akong may pad paper, tapos nag-drawing pa ako sa harap ng teacher. Oh, Tapos, yes! like, ang tawag- Ikaw ba yung student na magdodrawing ng mata sa likod ng ng notebook nila? Cartoon kid ako, guys. And then, Ay. like, sinisita ako ng teacher. Like, what are you drawing? Parang ganun. So, ganun ako ka-passionate sa art. So, parang hanggang na yun, like, yun talaga yung dream ko talaga, na maging artist. So, parang, like, natural flow ng life ko. Like, parang, I'm meant to be here. Gets mo ba? Aww. It's your calling. It's my calling. So, ever since talaga bata ka, alam mo na yung passion mo no? So, tanong ko lang, kamusta naman yung paggawa ng projects, proyekto, artwork sa klase as an art student? Para sa akin, actually, sobrang na-enjoy ko talaga yung mga like, big projects related sa art. Like, yung mga artworks, tapos may pinagawa na album cover design, yung finals natin, tapos book cover designs, typography designs. Ang saya kaya, oh my God, I love art schools. Pero yung mga ibang subjects, practical sila, like laws, like yung constitution, like dahil sa art school, actually, sobrang updated ako sa current news. So, thankful ako dun. Tapos yung may math, tapos National Service Training Program, Understanding the Self. Yung Understanding the Self, parang personal development siya. If you guys had that nung grade 11 to 12. So like, interesting yung mga subjects sa akin. Ganun ba? I see. Yeah. So, ikaw, Haya, ano naman yung, experience mo o danas mo sa pagiging art student? Grabe talaga. Second year college. Tapos, financial problem talaga ngayon. Sobrang, hindi ko na sugarcoat. Mabigat talaga pagdating sa financial ang pagiging art student. Although masaya siya, kailangan mo talaga mag-ipon para sa mga big projects. Especially kung may mga creative vision ka. Like, ako recently, may fashion photography akong ginawa. And magastos siya. Masaya siya, pero mabigat siya sa bulsa. Tsaka, mga prof din talaga, alam nyo yun, siyempre, di ba? Masaya naman maging art student kasi yung mga workloads talaga, mahirap siya, challenging. Pero na-enjoy ko siya kasi passion ko siya. Kaya kagaya ng sinabi ko kanina, pag mahihirapan kayo sa college, piliin nyo yung passion nyo. Pero, minsan din kasi iba-iba yung standard ng mga prof. Kaya, alam mo yun, minsan nawawalan ako ng art identity. Nawawala yung me part sa mga creative works ko kasi kailangan ko mag-comply sa mga requirements ng mga prof. Pero, in spite of that, dito ko talaga nahanap yung community ko. Katulad sa inyo, guys. Dito ko nakalala yung mga friends ko na passionate din sa sining nila. Ganun. Gets ko yan Haya. Tsaka, ang sarap sa pakiramdam na may mga tao kang nakakasama sa passion mo, diba? May mga tao kang makakasama sa paghihirap, ganun. Totoo yun. And yung kay Marga naman, gets ko din na ang interesting ng mga iba't ibang subjects na nasa curriculum natin. Nakakatuwa na hindi lang puro art yung nafo-focus ng school natin. Nafo-focus din yung iba't iba pang mga subjects na kailangan natin para sa, sa labas, sa buhay natin, di ba? Tama. Tsaka, parang nagiging diverse din tayo. Oo. Kailangan yan sa industry talaga, like maging capable. Kaya, multimedia arts tayo, di ba? Kailangan yung practical skills talaga. Hindi lang dapat magaling sa arts. Dapat may alam ka sa laws. So, dumako naman tayo sa pros and cons ng pagiging art student. So, kayo ba? Ano ba sa tingin nyo yung
magandang dulot or parang positive effects ng pagpasok sa art school? Parang ganun. Ikaw muna. Ako Ikaw muna. muna. Para sa akin talaga, nung first year ako dito, komunidad talaga sa pagiging artist. Yeah. Grabe, iba talaga yung environment dito, yung mga people dito compared sa mga ibang school ko dati na pinanggalingan ko. Sobrang Totoo. daming nakaka-relate. I found my people. Ganun. Totoo. I feel like since it's an art school, people are more accepting. Tsaka people are more progressive here. Yeah. Actually, may kwento. Kasi sa old school ko, maganda naman yung community, pero parang they're not really my people. Like, iba-iba yung mga interest nila. So, parang, may mga friends din naman ako dun, pero No hate to them. No hate to them. no hate to them, Yeah. pero yung mga friends ko ngayon sa art school ko, mas tugma sa interest ko talaga. Yeah. And then, parang may common goal na tayo. So, Parang madali lang makahanap sa inyo ng common ground yes. and interest. And that's nice, di ba? Na nakakabuo tayo ng sarili nating community. Kahit nasa college pa lang tayo. Tsaka mas freeing dito sa high school. Sipin mo dati nung sa high school ako, alala ko ginugupitan pa ako ng buhok ng mga teachers ko kasi mahaba daw. Oh. Pero ngayon mga students may mga kulay yung buhok. Yeah. Dress code. Tapos ngayon hindi mo na alam kung sino yung mga bading or hindi ka lang. Joke lang po. mas lenient yung dress code dito sa art school. So, yun. Ano pa? Ano pa ba? Tsaka mga professionals yung mga nagtuturo sa atin. Oo. Yeah. Gusto kong i-commend yung mga professors natin na magaling silang magbigay Yung ng mga mga feedback. Yeah, yung mga professors na gusto talagang magturo, like makikita mo talaga sa kanila. Like, gusto nila talagang mag-improve yung mga students. Yung hindi ka lang binibigyan ng mga YouTube links. Ganun, Oo. ganun, di ba? Sorry. And yung mga prof natin dito, alam talaga nila yung industriya nila, which is nice. Na meron kang anchor or meron kang mapagtatanungan ng mga tanong na, alam mo yun, papasukin Industry-wise, mong ganun. industriya, di ba? Oo. Which is nice. Yeah. Dito nga ako natauhan. Ganito pala yung maging sa art industry. Grabe. Ano ba yung mga paghihirap naman ng pagiging isang art student? Sa inyo ba? Kayo ba? I guess, gusto ko lang, dagdagan yung sinabi ni Haya kanina na mabigat nga talaga yung sa financial ng pagpasok sa gantong art school. Kasi tanggapin na natin, guys, sa mga nanonood nito and nakikinig, na hindi lahat may pribilehiyo para makapasok sa gantong prestihiyosong paaralan. And masakit siya sa bulsa. Talaga. Mabigat. Totoo yun. Pero, para sa akin, yung bawat singko na pinupunta ko sa tuition ko, Worth it? Worth it. for me, worth it siya. Kasi I have the freedom. And then, financial freedom, medyo, ayun nga, challenging. But at the same time, masaya ako sa ginagawa ko. Ano pa ba? Limitasyon sa creativity. So, ayun nga, limitation. Like, yung mga certain subjects, like, iba't ibang styles yung nire-require ng prof. For example, yung drawing, more based on realism siya. So, parang nalilimitate. Yung mga may cartoonish or anime style. So, kasi na-notice ko yun eh. Like, yung mga kaibigan ko, may mga anime art style. Tapos ako yung may realistic style. So, kitang-kita yung advantage ko talaga sa class na yan. Especially sa anatomy drawings, yung figure drawings. Like, grabe yung advantage ko. So, yun. Tsaka din, yung sinabi mo kanina, may
may parang discrimination talaga pagdating sa art medium dito sa Oh, art school. Parang nagkakaroon ng superiority kumbaga, ganun. Paano? Sorry, Paano mo Joe? nasabi Paano? yun? Paano ba? Pagdating sa sinabi mo kanina, sa traditional, parang pag sinabi nila na kayo mga traditional, mga digital artist kasi kayo, kaya hindi kayo marunong mag-traditional, ganon. Wala ba? Hindi ako naka-encounter yun. Oo. I'm sorry, Haya. Sorry, ako lang pala. Na-experience mo yun. Ganon. Pero, I guess since we're a digital, parang centric school, kaya siya, nagigets ko yun. Yeah. Discrimination about it. Which is sana hindi nangyayari since art school tayo. Ang art school pa, tapos discriminatory pa. Di ba dapat accepted? So, Exactly, guys. Don't discriminate. don't discriminate. Gusto ko lang din i-commend yung equipments na nagagamit natin dito sa school. Oo, Yes. yeah. Feeling ko, yun yung asset. Isa sa mga asset ng pagpasok sa art school. Very convenient siya. Yeah. And nagkakaroon tayo ng freedom to do what we want. Since, Oo. kahit na mga estudyante pa lang tayo, meron tayong access sa mga mamahaling mga equipments. Alam mo, first time ko gumamit ng Mac. Ng Oh! Mac computer. First time Ako Gets, din, actually. gets, Ako gets. din. So when ginamit ko, I was like, wow! Wow! Oh my God! Wow! Wow! Ooh. Ayun. Tapos parang like maraming freedom din kasi college na. Actually, so first year ako, so parang first time ko ma-witness yung like freedom. Kasi sa old school ko, like constricted ako sa like schedule ko. So like, sa days na wala akong pasok sa college, pwede lang akong pumunta. And then, nagamitin ko yung mga computer. So talagang like, access to computers, like advantage talaga siya. Like, pwede mong gawin yung work mo sa school. Which is nice. Yeah. Tsaka sa mga facilities din. First time ko maging creative director tapos sa talaga, sa photography studio talaga. Like, may lights, camera, Sobrang and everything. professional. Yeah, sobrang professional. Wow. Tsaka pwede mo pa hirumin yung camera, di ba? As an art creative director. Kahit yung mga Fake gay job. Joke lang po. kahit yung mga classrooms pa. Parang corporate talaga yung mga classrooms, diba? Corporate. So, dumako naman tayo sa pagsagot ng Q&A. So, ang aming grupo ay gumawa ng Q&A box na sinugutan ng mga iba't ibang estudyante. Ngayon naman ay sasagutin namin ang mga tanong ninyo at mula ito sa mga aspiring art students. So, simulan na natin. Sabi dito, alam mo na ba agad na gusto mong mag-art school? O naisip mo bang kumuha ng ibang kurso? Actually, hindi. Hindi ko naisip na maging art school agad kasi, di ba, alam mo naman sa Pilipinas, mas Gets. gusto talaga. Gets. Bilang isang mamayang Pilipino. Alam nyo ba, kwento ko lang, ang gusto ng parents ko sa akin ay maging accountancy, ano ba yan? Accountancy! Accounting student. Yeah. Okay. So, ayun, nag-away kami ni Mama. And then, pinurso ko talaga yung art. Yes! As usual. Let's go. Kasi hindi ko kaya, hindi man wala akong belief sa sarili ko. Pero, yung passion ko kasi talaga nasa art. That's why, pinush ko talaga yun. Same. Tama. Yeah. So, ang next na tanong ay, kumusta ang pakiramdam ng pagiging nasa art school? May mga particular na aral bang tumulong sa'yo sa pagbuo ng art? Okay, so masaya yung art school, pero sobrang challenging pa rin. Alam mo yun, yung parang high work, high reward. Tama ba yung saying? Pero ayun, so sa art school, marami akong natutunan na techniques sa color theory, tapos storyboarding, tapos yung parang anatomy drawings, tapos yung shading. Talagang
Wow. Tumulong talaga yun sa sa aking art kasi na-notice ko yung improvement ko talaga kasi nagpa-form ako ng portfolio ko para sa commissions ko. So like alam mo yung sa TikTok yung before art school versus after art school. Alam mo parang that's like parang yun yung nangyayari sa akin. So ayun, sobrang gumanda yung art ko. That's nice. Ito naman, kaya mo bang makipagsabayan sa fashion doon? Kasi parang lahat ay may magagandang sense of style dito daw sa art school. Ito lang. Pagdating sa fashion kasi, dapat hindi kayo nag-i-stick sa isang like fashion category lang ganon. Yes. Dapat i-embrace nyo yung sarili nyong gusto pagdating sa fashion. Wear whatever you want. Yeah. And nakakatuwa dahil makikita mo dito sa art school yung iba't ibang personality ng mga iba't ibang tao. Na nakakatuwa kasi sa pakiramdam ko sa labas, sa totoong mundo, like hindi mo naman madalas makikita yung mga gantong fits. And pakiramdam ko, special tong school natin kasi nakakakita tayo araw-araw ng mga iba't ibang personalities. Parang everyday runway siya. Totoo yan. Nakakatuwa kasi mayroong kalayaan yung mga estudyante para maging, alam mo yun, maging sila. Slay. Exoteric brat doll. Worth it ba? Gusto kong kumuha ng kursong passionate ako, pero nakaka-intimidate. Kayo ba muna? Tingin niyo. Sobrang worth it siya. Like, kahit kahit may nahihirapan ako sa subjects, sobrang worth it. Like, alam mo yun, yung nakaka-proud after doing something so big. Like, ayun. Pero worth it talaga siya. Hindi mo naman matatanggal yung yung intimidation na mararamdaman mo pag papasok ka sa isang bagay na gusto mo talaga. Lalo pag malaki, di ba? Oo, tsaka it means nakakatakot talaga. You're brave, gano'n. You're totoo. brave for doing that. And lagi naman sa buhay may di ba? May mga obstacles, di ba? So natural part lang yun. Kailangan yung tatagan yung loob nyo, guys. Oo. Kung papasok kayo sa ganitong career. Huwag kayong pumili ng ng daanan na di mo madali talaga lang, gusto. gano'n. Kasi at least pag pinili niyo yung art, tapos mahirap, at least you're doing something, di ba? Kesa sa accounting ka, tapos di mo naman gusto. Di mo naman gusto. Numbers. No shade sa mga accountants. Yeah, no shade sa mga No accountants. shade. Sorry guys. Not ours. Hindi ito, bros. Okay. Pero I guess sa Pilipinas kasi, gustong-gusto ng mga Pilipino yung certainty. Lalo na yung mga relatives nating mga matatanda. And I feel like kadalasan pumupunta yung mga art students or parang mga creative sa practical decision kung saan may pera. Pero itong sasabihin ko sa inyo guys, like, meron ding pera sa art. Di ba guys? Oh. And yes, may malaking pay sa mga different jobs na ay naka-line up ng mga, alam mo yun, nakalista ng mga tito-tita mo. Pero, pwede din tayong gumawa ng sarili nating career na pasok sa sarili nating, alam mo yun, rules and guidelines. Sa mga commissions na nagagawa natin, wala bang pera doon? Di ba? Meron din. It all comes down to hard work talaga. Exactly. Kasi may kwento ako. Sorry. Lahat naman din ng career, gano'n. Kailangan naman talaga ng hard work. Hindi naman porket pumasok ka sa accounting, magkakapera ka na agad. You have to work hard din, gano'n, sa accounting. And mas maganda kung nag-work hard ka on something that you love. Diba? Yung kaibigan ko, gumagawa siya ng commission since 2022. Tapos she made like 6 figures just off of commission. So like, nakakapera talaga sa arts. Like, common misconception na walang, like, hindi ka nag-earn sa arts. Pero you earn a lot of money. Yeah. May mga kilala ko ditong sila mismo nagbabayad ng tuition nila. Mga student pa sila. By commissions By lang commissions yun. lang. Yeah.
So, yung next na tanong ay, may free time ka pa ba? Kayo? Ooh. 2 Ooh. weeks, 2 weeks na, finals week eh. Depende sa time management nyo. Basta i-manage nyo ng really well yung time management nyo. Pakiramdam ko sa lahat naman ng colleges, magkakaroon talaga ng time na super busy. Super busy. Yeah. Pero, ayun. Tsaka mas maganda na yung may ginagawa ka, guys. Kaysa sa wala. Ayun. Pero may mga times na sobrang stressful talaga kasi nakaka-overwhelm yung mga tasks, like natatabunan ng mga tasks. Okay. Yeah. Next question. Nakakatulong ba talaga? Oo. For me, oo. Yung art school, nakakatulong ba talaga? Oo, sobra. Siyempre, kagaya ng sinabi natin kanina, dito namin nakuha yung community namin. Dito namin nakita yung community namin. Ganun. Tapos kagaya din yung sinabi ko kanina, combination siya ng both practical skills and drawing skills. So parang package na talaga siya. Tsaka na-introduce ka sa mga ibang art mediums. Oo. And then, since art school siya, meron talagang curriculum na sinusunod. And, alam mo yun? Expect nyo talaga. So, marami ding nagtanong na senior high school students or incoming freshmen. So, kaya? Ito. Sabi ni Romy sa UMS grade 12, kamusta ang community at madali bang mag-fit in sa art school? Parang nasagot na din natin to kanina. Pero actually, madaming communities pagdating sa art school. Like, mga cosplay, gaming, film, mga music, ganon. So, parang, mo yun, kahit na sa tingin mo na pasok ka lang dito sa isang your niche, ganon. Oo, tama. Madami kang pagpipilian ng communities na pwede mong, makisalamuha, ganon. Nice. So, sabi naman ni Jenny, UMS grade 12, madali bang pumasa sa art school daw? Or, yeah. So, ang sagot ko naman dyan, Jen, syempre, depende sa effort mo. I think, sa lahat naman ng college schools, makakapasa ka, depende talaga kung paano, alam mo yun, since output-based yung school natin, kung ano yung output mo, syempre, dun magre-rely ang prof mo. So, ayun, kung passionate ka din talaga sa art, mas madadali kang makakasabay sa lessons and projects. So, ayon kay Luke Humes grade 12 naman, ano yung mga inaasang subject o ano yung mga ginagawa na projects or assignments? So, katulad ng sinabi ko nga kanina, hala-hala yung mga projects. May theoretical projects, like yung mga research. May research sa art school, guys. So, other than that, syempre may digital art, may graphic design. Actually, depende talaga sa course nyo. Pero heavy sa graphic design, tapos like traditional drawing dito. Ano pa? May mga short films. Basta depende talaga sa person. Sabi naman ni Ashley dito, tanong pala ni Ashley dito, UMS grade 12, nakaka-improve ba ang art school? Oo, like sobra. Grabe yung difference ng mga artworks ko dati tsaka artworks ko ngayon. Grabe. Makikringe na lang ako sa artworks ko dati. Ikaw ba, Kat? I guess, since meron kang community ng iba't ibang artist, mas makakakuha ka ng mga ideas sa kanila and kung paano mo better yung art process mo, which na sobrang nakakatuwa kasi before kumpara sa dati, ikaw lang, like ako lang nagsa-self-study sa resources sa YouTube ng art ko. Pero ngayon, meron akong community na super accepting. Tapos we're drawing every week. Oo, di ba? Na nakakatuwa. So, ayun to. Punta tayo kay Rain, STEM grade 11. Ano po yung career choices after an art course? So, Rain, pwede kang maging graphic designer,
Pwede ka ding maging animator, illustrator, video editor, photographer. Sobrang dami, guys. Like, unlimited. Since Bachelor of Multimedia Arts kami, very flexible ang course namin. And depende din siya sa specialization mo, guys. So, ang sabi naman dito ng isa nating alumni sa school natin is, personally, I think art school is worth it if meron kang good professors. Tama. And also supportive environment. Totoo naman, di ba, guys? Oo. Kasi it challenges you, helps you grow, and pushes you beyond your limits habang surrounded ka ng mga creative people to keep you inspired. Pero no school can give you passion if they don't already have it. In the end, nasa iyo pa rin kung gaano mo talaga kagusto yung ginagawa mo. Talent helps, but dedication and the drive to keep creating are what truly make you as an artist. Yeah, I agree. Diba? Totoo yun. I agree with this person. Kailangan talaga mabaliw ka sa career mo. Kailangan baliw na baliw ka sa Baliw na baliw eh, sa course mo eh. Kahit ano man, creative or something, technical. Actually, that goes with every Every course. Every course. Dapat passionate ka talaga. So, dagdag ko lang, sabi niya dito, it helps me a lot, especially in building the fundamental skills na kailangan niya sa course niya. Sa case niya daw, yung employer niya, hindi naman daw, yung employer niya, they didn't even care about what school they went to. So, marami daw big international companies na nagfo-focus sa skills, creativity, and attitude rather than school credentials. So, nasa character pa rin yon ng artist or ng tao sa pagkuha ng employer sa'yo. Ayun. So, yun. At the end of the day, it all comes down to your portfolio na kailangan ng mga estudyante para makapasok sa art school. So, ayun guys, kailangan yung mag-build ng portfolio. Build your portfolio. Yeah. Practice kayo sa... Tsaka, gumawa kayo kahit sa tingin nyo pangit siya, ganun. Gawin nyo pa Basta rin. gawa. Like, just start. Yeah, push through it. And maraming... Part siya ng proseso. Oo. Yung And maraming access tulad ng YouTube. Mga free courses, guys. Maraming resources. Para gumawa ng portfolio and matuto ng mga skills na kailangan ninyo para makapasok sa art school. So, ayun. So guys, huling tanong para sa pagtatapos ng ating podcast. Worth it ba talaga ang art school? Oo, sobrang worth it. Kasi, basta alam mo kung bakit ka pumasok sa art school, alam mo yung like goals mo, yung passion mo, at paano mo susulitin ang oras mo dun. Worth it talaga siya. Pero hindi ibig sabihin magiging successful agad kasi maraming ang like projects, tapos research. So, ayun, it all comes down to the beholder. So, ayun, hindi ganun kadali, pero possible. Possible talaga. Possible. So, ayun, katulad ng sinabi ko nga kanina, sobrang maraming professional na profs na talagang ipupush nila ikaw para sa industry mo. To do your best. To do your best. Tapos easy access sa art equipment and technologies. Like every day, may mga like cop labs na talagang easy access. Like yung yung mga Mac labs, first time kong gumamit ng MacBook. So sobrang madaling gumawa ng Photoshopers. Tapos both general and art related subjects. Tapos na nakakatulong sa development para maging industry ready talaga tayo. Like katulad yun sa Constitution. Ayun nga, kailangan natin yun. Kasi we're dealing with the industry. So this is real. Parang ganun. Tama yan.
Agree ako. Tsaka sa huli, hindi naman yung art school yung magtatakda sa'yo kung magiging magaling kang artist. Pero nakakatulong siya sa'yo. Tama. Nasa sipag mo talaga siya, sa practice mo, at sa pagmamahal mo sa sining. Mm. Yun talaga yung pinakamahalaga. Period. Basta tuloy-tuloy lang. Tsaka gumawa kayo ng mga creative works kahit gano'n sa tingin nyo na kapangit yan. Gawin nyo pa rin, push through it. Part yan ng proseso nyo. Kaya lang sinabi ko kanina, dito mo talaga makahanap yung komunidad mo, lalo na mga passionate din sila sa art nila. Tsaka nakaka-motivate din na makikita mo, wow, gagaling nitong mga to. Wow. Yeah, wow. Tsaka self-expression din, alam mo yun, nasa environment ka na yung mga tao, makikita mo yung like mga mas very motivate ka pa. very artsy sila, gano'n, na-express nila yung sarili nila, may kulay ng hair, mga damit nila. You're free to be who you are dito pagdating sa art school. Tsaka, yung art school, nakakalabas ka talaga sa limitasyon mo, lalo na sa mga courses na, alam mo yun, ang mahirap siya, pero challenging siya, pero part siya ng development mo, kagaya ng sinabi ni Marga. Ganun. So yun, sa kabuuan, alam niyo yun, para sa akin, worth it talaga yung art school. Mahirap, pero posible, katulad nga ng sinabi ni Marga. Tinutulungan tayo maging industry ready, tsaka nagbibigay siya ng komunidad, na safe space para mas lalo pang umusbong ang ating mga, alam mo yun, skills at pagiging malikhain. Tama. Ayun, tunay na maraming naghihintay na opportunities sa ating mga art students sa multimedia art dahil flexible yung course natin. And katulad ng sinabi ko din kanina, yung mga big international companies o yung mga employers na kukuha sa atin ay bumabase naman sa character at skills mo. Kaya, alam mo yun, sa pamamagitan naman ng art school, makakagawa tayo ng maganda, angat at kapansin-pansin na portfolio. So, Tama. di ba, makakatulong talaga yung art school para hanapin mo yung path mo sa career mo, sa industriya na tatahakin mo. So, ayun. Thank you guys sa pakikinig sa aming podcast. Maaaring i-share at i-like ang video na ito bilang suporta sa aming final na output. Yay! So, share. guys, pumasok na kayo sa art school! Let's go! Let's go, guys! Paalam! Paalam mga alagad ng sining.